James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DCAS o kaya sa febc.ph. Gusto ko lang batiin po mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Pat and Sarah Morales, Rosa Arigin, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, Epifanio Salvador, Raquel Santiago, Baby Nabisaga, Nestor Ballesteros, and Edmond Villarreal. Mga kapatid, ang ating guest ay talagang may pusong kampiyon dahil champion siya, no? Champion player nung siya ay naglaro sa Mapua Cardinals. I call him the King Cardinal. At hindi lang yon, siya yung game-winning shot at umabot siya sa PBA, played for Pure Foods, Ginebra, Santo Lucia, and Shell. At siya ay champion dahil ngayon siya ay nag-share ng salita ng Diyos sa pagbabalik ng Puso at Lakas. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mga kaagapay, our guest, tatawagin ko siyang King Cardinal dahil noong 1990 at 1991, sila yung nag-champion sa NCAA. And siya yung MVP nung championship nung 1991 dahil napanood ko sa TV yun, talagang last second shot, no? Parang fall away dahil nakuha niya yung offensive rebound. And dahil doon, ang daming umiyak na mga taga Red Lions, no? Yung Red Lions tinanggalan ng mga pangil. Hindi na sila naging lion but naging pusa na lang dahil pinabagsak nitong ating guest na also a former PBA player, no? Played for Shell,
played for Pure Foods, and played for Ginebra. Doon ko siya nakita sa Ginebra kasi when I was with San Miguel, sister team. Let's all welcome King Cardinal Benny Cheng from Mapua. Good afternoon sa inyong lahat sa Puso't Lakas. Thank you for, it's a privilege na in-invite ko ni Brother Jojo sa 702. Salamat. Alam mo, Benny, gaano ba kahirap ang maging player for Mapua Cardinals? Can you walk us through paano ka ba natanggap dito sa Mapua as a varsity player? Actually, sa high school pa lang, fourth year high school, nag-tryout na ako sa Mapua. So, si Coach naman, interesado naman sa akin. So, actually, gusto ko mag-tryout pa rin sa iba, pero nakita ko gagamitin ako dito. Maski sabi ko, masitalo lang tong Mapua, gagamitin ako kasi gusto ko playing time. So, doon na nag-start ng naglaro ako. So, 3 years, hindi kami nanalo. So, sa 1990 at 91, doon kami nag-champion. So, masaya naman. Pero mahirap. Talagang maraming struggle. But truly, God is so amazing na may destiny talaga bakit ako nanalo ng bakit nag-champion kami 90 at 91. Yeah. Benny, bakit naman nasabi mong talunan? Bakit nung first year mo ba as a player, ano ba ang standing ng Mapua Cardinals sa NCAA? Second to the last yata yun . Second to the last. Tapos yung second year, halos ganun. Tapos yung third year nasa fourth place niya yata kami. Then yun, sa fourth year coach saka 5 years champion. Sino ang coach mo nun during the first few years? Or itong 4 years mo? Kay Coach Joel. Kay Coach Joel Banal, no? Yung first year ko kay si Coach Trajano. Mm-hmm. So, kagandahan no? You could have quit and maybe transferred to another school na may winning tradition. Kasi yun ang nangyayari ngayon, no? After 2 years, pag nakita nilang magaling yung player, i-recruit ng mga ibang eskwelahan. But gusto ko ng panahon ng mga 80s, kahit sabihin mo ng 60s, 70s, 80s, 90s, ang mga players, they slugged it out na talagang they entered the varsity team ng kanilang eskwelahan, tapos nagtsatsaga sila, no? And after third year and fourth year, doon ka nakatikim ng championship. Gaano ba kahirap maging varsity player? Actually, yung dati kasi sinasabi niyo na yun, ibang-iba na talaga dati kasi prestige . Pag nakapaglaro ka ng school na masitalo ka, pero yung makapaglaro ka lang ng college, is a honor na already. Saka yung hinahabol namin, yung tuition fee, libre tuition fee. Ilang habol namin, pero this time, iba yata yan. Mas matindi na yun yata. Maraming narinig. So, Benny, yung mga players dati, maging player lang ng isang team, no? Talagang, they embrace it na talagang pinaghirapan nila, and it's an honor. Pangalawa, it's because they get to have a free education, a scholarship, no? 2 things, no? Kahit anong team, kahit high school ka, during our time, no? Maging player ka lang ng high school, no? Parang, wow, ito na yung, may na-achieve na ako, may nadating na ako, kahit sabihin mong hindi ka nagamit. Pag uwi mo, pwede mong sabihin sa tatay at nanay mo, Mami, varsity player ako. Kahit sabihin mo na ang team mo ay hindi na nanalo sa eskwelahan, alam ng mga tao, high school ka pa lang, or college, you are a varsity player. And may exceptional talent ka. Ano ba ang pinakamahirap na dinaanan mo being a varsity player when it comes to studies and practice? Mahirap talaga, maraming sacrifice talaga. Kasi
habang nagpa-practice ka, tapos yan, diretso kang school, tapos mag-aaral. Mahirap, pero maraming pasalamat ko sa mga kaibigan ko sa mga Mapua. Yung Mapua's Angels, yung mga kabrad namin sa Mapua, talagang tinuturuan ako talaga. Tinuturuan ako talaga hanggang nakakatuwa nga eh. Kasi yung first year ko, regular ako. Yung second, irregular na. Maraming bumabaksak na ako. So, masipag ako, summer ng summer ako. Yung pinaka-fifth year ko, nag-regular ako. So, yung first year ko, first sem, saka yung last year ko na last sem, yun lang regular ko. So, talaga, graduate akong 5 year eksakto. So, talagang, I'm so happy na 5 years na ako nag-aral sa Mapua. Eksakto. Nako, Benny, sa akin, ang nanay ko galit na galit eh. Kasi yung 4-year course, ginawa kong 5-year course. And dahil sa ginawa ko, sumunod yung dalawa kong kapatid. Lahat sila nag-extend, sabi ng mami ko, dahil sa iyan, Jojo, na yung 4-year course, ginawa mong 5-year course dahil mahilig ka mag-aral. Pero ang reason doon is because medyo may konting pagkukulang sa disiplina for you to become a regular student. When I say regular na, yung normal na first sem, second sem, yung tuloy kailangan pang mag-summer, and then I had to take another 1 year. Binanggit mo because, anong course mo nga ulit sa Mapua? Electrical engineering. Ako mga kapatid, pag sinasabi sa akin electrical engineering, alam ko, yun ang pinakamahirap sa mga engineering courses. Dahil may nagkwento nga sa akin, hindi mo naman nasusukat ang electricity. So, electrical engineering, and then you finished it in 5 years. 5 years. Mga kaagapay, saludo tayo kay Benny dahil player na, nakatapos pa ng pag-aaral, and then 5 years. What is your greatest struggle as a player? Struggle yung sa varsity, Mapua muna. Struggle yung natalo ka tapos talagang practice ka naman. So, ang struggle talaga as a player, pag natalo ka eh. Pero yung pag natalo, yun ang motivation mo para mag-improve ka. So doon ako nag-start ang yung mahirap. Minsan, yung mga kaklase mo, niloloko ka, natalo. So sometimes, labas ng tenga sa labas na lang. So, porsigido lang kami na mag-practice kami. So, yun lang yung struggle ko na minsan kulang sa allowance. Kasi alam ko, dati 5 pesos na kami per practice. So every year, saka namin kinukuha yung pera para mas malaki-laki. So, sobra yung mga blessing na yung mga player na yan talaga. Iba you cannot compare talaga. Talagang compare talaga. I think apples to oranges. Kasi binanggit ni Benny, isipin mo, nagtiyaga siya sa pagpapractice, nagtiyaga sa pag-aaral, and because yung kanyang disiplina maganda, umabot siya ng PBA, even if the allowance is 5 pesos per day sa practice, Alam mo, Benny, sa amin sa UP wala kaming allowance sa practice. Ang pinaka-allowance namin napakalaki. Game day, 12 pesos. Bawat game day namin, meron kaming 12 pesos. Ang malupit doon, hindi pa umaabot sa amin kasi yung liaison officer namin, si Mang Rod, sabi niya, pag kinuha niya, sasabihin pa niya sa amin, Joe, baka pwede mo naman akong humingi sa'yo ng ganito. Sabi ko, 12 pesos na lang times 12 games. 144 pesos. Mababawasan pa. But yes, our motivation there is because we love to play. We love the sport. We love to play. We love our college. And then we love being blessed to be part of such team. And binanggit mo, ang motivation mo is
ayaw mong natatalo. And pag natatalo ka, may nadidinig ka. Yung first 2 years mo, hindi naman kayo nag-champion. So, paano mo ba in-overcome yan? Dahil malamang pagpasok mo sa eskwelahan, bugbog sarado ka sa kantyaw. So, kailangan talagang practice ng maigi, extra effort. So, even though yung height ko, hindi naman ako malaki. So, nagtyaga lang talaga. Ang puhunan ko na lang talaga, sipag lang talaga. Sipag lang talaga. Yun ang hawak ko eh. Wala namang talent talaga eh. Sipag lang talaga. Sipag lang. Mga kaagapay, no? Gusto ko yung humility ni Benny. Kasi nung nasa San Miguel ako, as an assistant coach, syempre, we would scout all the players. And tama yung sinasabi ni Benny Cheng. Yung kanyang humility to admit that hindi naman siya Alan Kaidik na deadly, di ba, sa shooting. Hindi naman siya Bong Alvarez at Samboy Lim na pag lumipad, by the time na pag take off nila, yung mga kalaban nila, to make off na, pababa na, sila pataas pa rin. But one thing that I love with Benny is, hindi nasusukat no? It is yung desire or the size of his heart. Ang sabi niya, ang pinakapuhunan niya is yung kanyang puso. Bakit ba very important sa iyo yung character na ito? Kasi yung character ko, kasi yung bata ako wala yung binubuli. So, yung pagbubuli sa akin, doon ako nagkaroon ng inspiration maglaro ng basketball. Kasi in-invite akong brother ko mag-watch ng game. So, doon ko nakita na naglaro ng basketball ng brother ko. Sabi ko, pala, marami palang pumapalak pa sa brother ko. So, doon ako nag-start na maglaro ng basketball. So, doon lang ako nag-desire na maglaro. Sabi ko, naalala ko yung grade 6 ako, sinabi ko di ba may mga slam book tayo mga bata? Sabi ko, anong ambition mo to be a PBA player? Kasi na yung grade 6 na. So talagang tinirosugit talaga na maging one day, sabi ko, I will be somebody. Pero later on, marami nagbago sa akin. When yung tinanggap ko si Christ, marami nagbago. So from grade 6, no? Imagine, ayoko naman sabihin na ang bullying hindi maganda. Di ba? So, we don't, sa eskwelahan, bawal yan. But, you used it as a motivation for you to find other venues na ilabas yung, siguro, sama ng loob or yung i-channel yung mga energy mo. And you were able to find a sport that eventually you fell in love. And then from grade 6 ba, I think you went to, is it Philippine Cultural College? Tama ba? Tama. Philippine Cultural College. Kasi, I used to coach Chonglian sa St. Stephen's. Nakita ko na in-honor yung mga players na who played for the different schools sa Chonglian. And nakita ko si Benny doon. Sabi doon, from Philippine Cultural. Cultural. No? Yes, Philippine Cultural. And then, you played there and eventually you made it to Mapua. Were you recruited or did you have to try out? Nag-try out lang ako sa Mapua. Nag-try out lang ako. Tapos, inuwagot ako ni Coach Trajano. Nakakatuwa ka, 2 beses pa ako nagdalang exam para pumapasok sa Mapua. Pero talagang love ko na rin basketball. Ito, sabi mo nga, sa tagal, naging love mo na yung basketball. Benny, sabi mo nga na it is yung pursigido mo and the size of your heart, yung grit and determination that help you become the athlete, no? Na ikaw ay naging part ng championship team, no? Kasi hindi ka naman katangkaran, hindi ka naman 6'6". Ano ba ang height mo, Benny? 6'2", parang 6'2" lang yata, 6'2" o 6'3", mga ganun lang. 6'2", but
you play way above your height because of the size of your heart na talagang kung gusto mong, alam mo yung kasabihan na kung gusto mo, may paraan. Pag ayaw, tatamaran. Di ba? Panay dahilan. And because of that, you won a championship, no? Can you walk us through na naisip niyo ba na magcha-champion ka? Yung first championship mo. Sa Mapua? Yes. Sa Mapua, talagang hindi namin expect talaga na mag-champion. Pero through additional pag Kevin Ramas, Manny Baltasar, tapos Oka Cabrera, ba? So nagdagdag ng galing sa mga intram yun. So doon na kami nag-start nag-champion. Tapos yung second year, expected na mahina na kami kasi wala na kaming tao. Ako na lang malaki. So talagang nagtiyaga kami. Talagang sama-sama kami. Pati pagkain, sama-sama kami. Pag walang janitor, kami nagmamap. So talagang tulong-tulong kami. Para magkakapait kami. Hanggang ngayon, pag nagkikita kami, parang pag nakita ka, parang may kuling agad. So we hug each other. Talagang yung mga memories, talagang tuloy-tuloy ang kwento. Alam mo, hindi mo makakalimutan yung mag-champion ka, especially when people would write you off. Ibig sabihin, alam nila na hindi kayo magcha-champion ulit dahil may mga players, siguro yung mga key players, no, or some superstars nag-graduate. But binanggit mo nga, no, ikaw na lang yung naging big man. Hindi ka naman big man. Kasi big man because you are 6'2" or 6'2 and a half. But pag sinabi kasing 6 man, big man, ang pinag-uusapan dyan mga minimum 6'5", 6'6", 6'7", tapos malapad, talagang bardagol. But eventually, your team was able to find the way because of the camaraderie, and then most likely because you love each other, alam niyo yung mga roles niyo, no? Nagkakaamuyan kayo. At the same time, ayaw niyong matalo. Nung nag-champion ba kayo, were you really expecting to be champions or basta unti-unti na lang kayong papunta doon sa road being champions? Wala, sabi ni Coach Joel, unti-unti lang talaga. Truly, nasama pa sa dasal yan. Si Coach kasi, si Christian yan. So, time to time, he shared the gospel to us. So, maraming value na natuto rin kay Coach. So, truly yung champion talaga, grace of God talaga. Talagang grace of God talaga. Destined talaga. Destined, no? May kasabihan dito, all things work together for good, no? To those who love God and to those who have been called according to His purpose. And because of that, no, it paved the way. It paved the way, opened opportunities for you sa PBL pa nun. Naalala ko na napanood ko si Benny PBL dahil RC Cola, no? Tama, no? RC Cola and Casino Rabi Alcohol. Naalala ko sa RC Cola kasi teammate mo, kapitbahay namin, kalaro ko sa basketball, si Albert Rios. Tama. Kababata ko si Albert Rios. Kababata ko siya. Last 2 weeks yata. And Benny, no, binanggit mo na hindi lang because of basketball, no, yung physical side, no, or yung mental side. Mental side is going to school, but binanggit mo yung influence of your coach. Billy Graham said that a coach can impact more people in a single year than the average person will do in a lifetime. And because of the influence, the good influence of Coach Joel Banal, he led you into something that is greater than the game itself. Saan ka ba niya nilid ni Coach Joel?
Kasi every Sunday, may time na tandaan ko na dinadala kami sa mga church, Christian church. So, nakakarinig kami ng Word of God. So, dahan-dahan pumapasok. Pero, doon lang nag-start yun, yung nasa PBA na ako, na wala nang work na, walang work. Doon ko lang nakita na yung mga turo sa amin coach, tapos yung nawala akong trabaho sa PBA, doon ko nakilala si Lord Jesus Christ. Kasi yung brother ko sa isang pastor, in-invite kami sa isang gospel meeting. So, yung gospel meeting nun, sinabi ko na, Lord, tanggapin kita, pero sabi ko, gusto ko makapag-sign ng contract kasi expired round sa PBA nun, expired din. So, 6 months wala akong trabaho. Then, nangyari nun, sabi ko, Lord, malapit na birthday ko, I need to sign a contract. Tapos si Ronnie tumawag sa after 1 week. Tapos nag-try out sa Coach Perry. After 1 week, sabi ni Coach Perry, mag-sign ng contract. So, nagsasign ng contract, inasa ko ng sekretary ko. Kasi pag player na wala kontrata, yung depressed mo. Yung depressed ko, hindi ko alam oras, minuto. Then, habang nagsasign ng contract, tinanong ko sa sekretary, ma'am, ano po yung date po niyan? Pinagsasign ako, sinabi yung date, it's my birthday. So, habang nagsasign, napapaluha ako. Dati kasi ang Diyos ko sa akin, parang pag kailangan ko siya, kukunin ko siya. Pag hindi ko siya kailangan, tatabi ko siya. Pero that day, sabi ko, Lord, I want to know you. Sino ko ba talaga? As I promised, go to the Bible study, prayer meeting. So, Sunday fellowship, doon ko nakilala dahan-dahan. So, nakikita mo yung pagkakamali mo, yung mga dati nagbubuli sa'yo, na bakit gano'n, oh? Marami yung hatred, puro hatred sa mga backpack ko, nagagalit sa coach ko. Pero when you accept Christ as your personal Savior, God will enlighten you. Enlighten your mistake. Sabi niya, dati hindi ka nag-work hard masyado, hindi ka na. Proud ka sa sarili. Tapos sabi niya, you need to forgive those who bully you. Alam mo yung puso ko, panitor na sa galit sa mga nambubuli sa akin because sabi ko, someday I will be somebody. But that day, sabi ko, Lord, hindi ko kaya, but sinabi mo, if you forgive, we should forgive also. So, pinorgive ko sila. Alam mo yung puso ko, naging nawala yung torn. That's the time na sobrang saya ko talaga. Parang talagang hindi mo ma-express talaga. Doon na yung dahan-dahan nagbago ng buhay. Alam mo kung meron kang bitterness sa buhay mo or meron kang bagahe or meron kang yung sinasabing ina-idol, no? Pag sabing ina-idol, baka gusto mo yung the lust of the eyes, material things, no? Or the lust of the flesh. Or proud, no? Na gusto mong one day I'm going to be somebody, and then papakita mo, if it comes from hindi magandang asal, no? If it comes from something bad, ang magiging produkto nun, hindi rin maganda, di ba? Sabi nila, out of, what comes out from your heart, the mouth speaks to that extent, no? But the good thing there is, when you surrendered your life to Christ, the old has passed, and the new has come, no? Ibang Benny Cheng na yan. And nagulat ako, Benny, no? Kasi normally ang birthday mo hindi mo makakalimutan eh. But because you were so, sabihin natin, depressed or anxious, no? That wala kang trabaho, and pag wala kang trabaho, normal na you become shameful, no? Nahihiya ka. And but the Lord honored your prayer. Kahit para kang si Gideon. Si Gideon, di ba? Lord, kung pwedeng basa to, tuyo naman to. And ginagawa ni Lord. And the Lord
honored your prayer, but eventually, He touched your heart. Amen. So, how was your walk then with the Lord after that? Grabe, tuloy-tuloy din dahil kasi God gave me, may pinakita sa isang scenario na hanggang ngayon, yun pa rin sinishare ko sa gospel. Kasi pastor namin, usually nagbi-visit kami, nag-visitation kami. So, sumama ako nag-visitation. Pumunta kami sa dalawang lugar pinunta namin. Isa sa hospital, isa sa bahay. So, binisit namin sa hospital. Sabi ng pastor, you'd like to accept Christ as your personal Savior. Sabi niya, saka na lang, I'm not ready. So, hindi namin pinilit. So, yung pangalaw naman, pumunta kami siya sa bahay, binisit namin, tapos nag-share yung pastor, sabi, oh, you want to accept Christ as your personal Savior. Una ayaw, pero tumanggap din siya. So, makita na yung dalawa, isang tumanggap kay Christ, ang isa hindi. After 1 week or 2 weeks, nag-text yung pastor. So, yung nasa hospital, namatay na. God give me a big picture. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Doon na nag-start yung passion ko na mag-share ng gospel. Pumunta sa mga PBA, D-League, high school, college, company. If there's opportunity, I will share. So doon lang nag-start. Yun ang hanggang ngayon yung pa rin sinishare ko. Kasi ang buhay natin, hindi natin hanggang. Maybe some of you, yung may narinig na yun, hindi nyo accept Christ as person. You need to accept. Kasi siya lang magbibigay ng give us joy, peace, love. If you meron kang problema, andyan siya, 24/7, andyan siya. And forgive our sin, and He give us eternal life. Yun ang the best gift na natanggap ko. Yung palagi ko sinashare, usually, December 9, 2001, yung kontrata ko. Kasi usually, ang basketball, 2 years, 3 years contract, di ba? Pero, nag-sign ng contract December 9, 2001 until now, my contract never expired. Kasi yun yung date of my baptism in Accept Christ. Wow. Yun yung contract of eternal life. Buhay Amen. Na walang hanggan. Di ba na? Amen. Kasama natin si Kristo. Benny, may tanong ko sa'yo. Tingin mo bakit hindi mo makita-kita si Lord ng husto, na malinaw even when the gospel was shared to you? Is it because of the riches when you were a PBA player? Think ko tama yun. Kasi may fame ka, famous ka. So, wala kang inintindi. Pero yung biglang nawala ng trabaho, imagine mo kumikita ng malaki tapos biglang zero. Diba? So, talagang doon ang tao pag nagproblema at saka lapit. So, kaya na share ko nga eh. Madalas, pag nag-pray tayo, Lord, gusto ko ng ganun. Pag hindi naman, iiwan natin sa tabi. Pero yung nangyari, yung na-experience niya, sabi, gusto ko itang makilala. So, as I read the Word of God, doon na, tuloy-tuloy na. Ang Bible pala, kinakausap tayo. Talagang God is speaking to us. Talagang very amazing talaga. Lalo itong January, every week meron ng by the grace of God, all glory to our God. Every week meron ng may nag-invite sa mag-share ng gospel. So I'm so happy. Totoo yun, no? Benny. Nadinig ko sa isang pastor to, no? And I think it does not apply only to pastors. Ang kalaban natin, if you have heard the word of God, gold, which is kayamanan, glamour, which is fame, and then girls, di ba? The 3 Gs, gold, girls, and glamour. Glamours. Ikaw ba during that time talagang yung iyong vision to see the Lord would be covered because of these 3 Gs? Hindi busy ka talaga eh. Kasi wala kang time kay Lord eh.
wala kang time eh. So, kasi gusto mo kumita ng mas marami pa. Gusto mo mas sikat ka pa. So, girls naman, di naman siguro. So, talagang pag nasa PBA, gusto mo, parang gusto mo lahat naman, kunin mo lahat, pero hindi ganun. Hindi ganun. So talaga, may reason talaga. Sometimes, sinasabi ko nga, pag nasa Mapua ako, nag-share ng gospel, may reason eh. Kasi kasi andun ako na-shoot ako. Kilala ako. Yun yung advantage ko na eh, nag-share ng gospel. So talagang it's a privilege sana. Privilege. Alam mo, amen, that the Lord will use you, no? Even mula pagkabata natin, yung mga dadaanan natin, lalo na ikaw, God gave you this talent, no? For you to become a player, and eventually not an ordinary player, but a winner. I would categorize you, Benny, no, as a player who is a winner. Kasi there are players na magagaling, skillful, ang galing sumute, ang galing drive, talagang spectacular. But at the end of the game, pinag-usapan namin to ng aking mentor, si Coach Jolly pa eh. You may have your best 5 players on the court, but if your 6th player who sits on the bench, he is the number 1 winner. Sabi niya, you would want the ball doon sa hands ng player mo whom you consider the number 1 winner sa team. And I consider you a winner because you carried your team, not single-handedly, but because of your desire, no, and your effort, because of your work ethic. You won a championship for Mapua, and may mga kaibigan ako, mga bidista, mga kapitbahay ko, talagang naluha-luha sila sa ginawa mo dahil it is a follow-up shot, a missed shot na finalo up ni Benny to win the championship for Mapua. Isipin mo, game-winning shot, no? And ginamit ni Lord yun dahil sikat ka sa Mapua, then eventually you made it to the PBA. For how many years? Not everyone will make it to the PBA. And he used all those years, no? Being Amen. Kilala ka, no? Amen. So from Benny Cheng, the player, now prayer, nagdadasal, and then leading people to the Lord when he prays and ask them na pray with us if the Lord touches your heart to surrender your life to the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Benny. No, I honor you for being used by God. Kasi yung Matthew 28:19 to 20, go and make disciples of all nations. No, lahat tayo tinawag to preach the word of God. Kasi Amen. binigyan tayo ng ilaw, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat naman i-share mo sa others yan so that they would also have the light, which is Jesus. They would have the life. And Benny, when you were in the PBA, no, which replaced God during the time when you were a PBA, no, and it's normal because yun nga magre-replace kay God eh. Gold, no? Gold or glamour, fortune. Ano yung the joys of being a PBA player? Joy of being player. Pag isang player kasi, PBA player talagang, kasi unang sign mong contract, sign 2 years. Meron ka ng sweldo, meron kang allowance, practice allowance, losing allowance, maski game na winning allowance, tapos pag natalo ka may allowance din. Semi-finals may allowance pa rin. Pag pumasok ka championship, may allowance, mayroong bonus. So talaga, talk about money talaga sa PBA. Talagang pera talaga. So talagang may enjoy mo talaga. Pati pupunta ka
mga guesting, bibigyan ng pera. So, they treated you well. Parang, parang nasa langit ka, sikat ka, pinag-uusapan ka. Pero later on, this just parang wala rin talaga. So, naalala ko dati, sa PBA, ang dami akong kaibigan. Pero yung nawala akong trabaho, nawala yung kaibigan ko. Pero hindi pala sila mga kaibigan. Yung mga kaibigan mo, yung mga kababata mo, yung mga kaibigan mo sa college, yung mga tumulong sa yung mga talagang tunay na kaibigan mo. Pero yung mga nasa PBA na may pagkaibigan sa dahil kasi sikat ka. Pero hindi naman lahat, sure lahat. Most of, ganun. Alam mo, pag nasa PBA ka, no, umuulan ng pera. Kasi isipin mo, nag-ensayo ka, may allowance ka. Naglalaro ka, may allowance ka. Saka ba makita ng trabaho na lahat ng kilos mo, may allowance ka? May salary ka pa. Pag nanalo pa, may game bonus winning, may bonus pa, no? But aside from the joys, meron rin downfall. What was your lowest point in the PBA? Yung lowest point ko yung nasa Santa Lucia ako. So, na-expect ko na makapag-sign ng 2 years, 3 years contract. Then, nawala yung trabaho ko. Doon yung pinaka-lowest point ko talaga. So, kasi expect ko makapag-sign ng contract dahil dumating kasi mga pilang. So, nawala akong trabaho. So, kaya yung mga sinabi ko nga, through Ronnie Magsano, na siya siguro God used Ronnie Magsano ng so makapag-sign ng contract sa siya. Doon na nag-start na rin how I meet the Lord. But from riches, material riches, eventually pumunta ka sa something na hindi mababayaran. Di ba? Where you find peace, you find joy, or you can find purpose and meaning in life. Kaya ngayon, gusto mo naman ipamahagi sa mga tao na kung sino ka ngayon as compared to the Benny Cheng before. If you are going to look back, may isip mo ba na ikaw na yung Benny Cheng ngayon? Actually, hindi. Dahil kasi dream ko nga talaga. I want to be somebody, no? Na gusto ko sikat sa buong mundo, sa mga tao, dahil kasi nga, yung mga nagbubuhos yan, kasi I want to prove something, pero hindi pala eh. May bawat isa sa atin, may purpose. Talagang God is using us, not as, hindi lang sa akin, kayo, hindi lang yung mga Christian, each of us. Kasi nasa Bible Great Commission, no, di ba? So we need to share the gospel, habang malakas pa tayo. Sometimes yung prayer natin, naalala ko, nagpray ko yung liaison option namin sa Inebra, si Mang Crispin. Habang nagpray ako, biglang ang Diyos nagsalita. Ang Diyos, sabi niya, Benny, kailan mag-share ka sa Ginebra? Sabi ko, Lord, paano mag-share? Wala na akong kilala doon. Alam ko, ang boss to si Al Francis Chua. Pero sabi ko, nag-usap kami, Lord, sabi ko, gano'n lang, pag nagkita kami ni Coach Al, sabihin ko. Pero sabi ko, posible yun, di ba? Hindi ko naman nakikita eh. Tapos, one day, may isang church namin sa brother namin na meron siyang tumor tapos gusto niya mag-share ng gospel. So sabi niya mag-meet kami sa Mandarin Sky dyan sa Banaway magkumain. So doon na kami nag-meet. Tapos yung kakwarto, narinig ko boses si Pido sa si Al Francis. Naku, kinakabahan na ako, sabi ko. Lord, parang sinasabi sa akin, parang God is, talang mini-meet niya talaga. So, bumili akong 5 minutes bago magsalita. Tapos lumapit ako kay Al Francis. Sabi ko, baka pwede mag-share ng gospel sa
sa Ginebra, o kaya sa mga team mo. Sabi, okay lang, no problem. So, doon na nag-start. Talaga, pero it's take 2 or 3 months pa bago kami lang pag-share. Talagang God waited talaga. In His time, He made all things beautiful. Nakakatuwa nga yung andun na ako kay Coach Tim Cone eh. Talagang in-introduce pa ako tapos nakita ko si Justin Brown eh. Sabi ko, pag nagtagalog ko ito, hindi maintindihan. Grabe yun. Start to finish, nag-English ako. Hindi ko lang kung naintindihan. Talagang nag-English ako. So, talagang nakakatuwa ang Diyos. Dahil kasi siya nag-arrange lahat. Talagang, hindi naman ako, talagang God is arranging. Talagang, I'm so blessed. Truly, I'm so blessed. Benny, sinabi mo sa Panginoon if I sign this contract, ikaw nang bahala sa akin and then use me. Now, the Lord is asking you to do things na kung isipin mo, Lord, para kasi Moses, no? Hindi naman ako magaling magsalita, di ba? Pero it is the Lord who will empower you through His Holy Spirit, di ba? Give you power and authority to deliver the message with clarity. Kaya nga si Benny, Chinese, no? Marunong na mag-English. So, di ba? It is the power, the testament of God's power, no? All we have to do is, Benny, are you willing to be used by God? And definitely, yes. He is being used by God. So, malinaw na malinaw ngayon ang purpose mo. And sa mga nakakadinig sa atin ngayon, no? Ano talaga ang, alam mo na malinaw ang purpose mo ngayon after being a PBA player? And talagang, yung purpose ko talaga is, as much as possible, mayroong opportunity share ng gospel. Kasi, every time na nakikita ko sa labas, yung maraming tao, ito mga tao ba to? Christian lang ba? Kasi, dalawa lang lugar pupunta natin. Impero sa langit. Pero pag nasa Bible ka, through the Bible, naalala ko merong pag may Chinese, meron Lao Hu-Chi. Yung Lao Hu-Chi, yung parang comics siya, na parang Larry Alba. Parang nasusulat, yung mga comics. Itong Lao Hu-Chi nito, siya religious, nagpe-praise siya sa Catholic, Buddhism, Taoism, Christian, lahat. Tapos ito, namatay siya. Pero mangyari, pinagkikila siya. Merong humila sa kanan, kaliwa, pinagagawa siya. So, dati hindi ko maintindihan, totoo ba to? That's why dati marami yung religion But yung tinanggap ko si Christ, kasi si John 14:6, sabi niya, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through Him. So makikita mo, yung Word of God, siya lang talaga. Siya lang daan. Amen. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So those who are listening, you need to accept Christ as your personal Savior. Kasi siya lang ang aking daan. Wala nang iba. Talagang siya lang the way, the truth, and the life. Alam, gusto kong verse yun, binanggit mo, yung John 14:6. But before doon, yung, I think it's John 10:9 or John 10:10, no? Yung I am the door. Whoever enters that door will be saved. Yung naisip ko noon na, if you won't enter that door, you won't be saved. And if you won't be saved, it means that you are dead. You are eternally dead. And Benny, kamusta naman yung reception? Alam nila, kilala ka sa PBA. When you go to your former teammates or your former teams, hindi ba nagugulat sila na, wow, kakaiba si Benny, transform? Naalala ko yung nag-share kami sa Magnolia, kay Coachito. Si Webb, sabi niya, ibang klase ka na, ibang dating bad boy, tapos so, yun narinig ko. So, wala naman posible ang Diyos Kasi God truly can change us. Even though na may narinig na dating
naging magnanakaw o kaya naging may ginawang bilangguan pero naging pastor sila. O kaya naging Christian sila, nagbago. So walang imposible ang Diyos talaga. Yes, nothing is impossible, no? God can change a person's heart. Sabi nga ni Webb, no? Bad boy being a good boy being used by the Lord. And yung goodness or righteousness ni Benny, it's not because siya ay good or right. It is because of the imputed righteousness of Christ. Ano yung malinaw na ginawa sa'yo ng Panginoon when you surrendered your life to Jesus? Talagang yun, yung I surrender Christ. Dati kasi mapamura ako. Biglang nagtutuloy ng attend ng Bible study, prayer meeting. Biglang nawala yung pagmamura ko. God changed me. Tapos kasi dati as a Chinese, hindi kami na naman nagsasabi sa papa, mama ng I love you o hug. But that day, sinabi ni Lord, you say to your mama, I love you, tapos hug mo. Talagang grabe, talagang hinagpapapa ko sa mama ko. So talagang may masaya talaga, masaya. Talagang hindi ko imagine na ganun ako nila. Hindi ko ma-imagine. Alam mo, the reason we can love others is because the Lord loved us even while we were sinners. Amen. Jesus died for us. Amen. Alam mo, Benny, I'd like to share this verse with you, no? May kita siya sa Jeremiah 17, verses 7 to 8. Alam mo, pag nung binasa ko tong verse na ito, reminds me of you. Sabi dito sa Jeremiah 17, verses 7 to 8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Kung babasahin ko ito ngayon is, blessed is Benny, the one who trusts in the Lord, whose confidence is in the Lord, hindi na sa kanyang abilities as a champion player, as a PBA player. And sabi dito, Benny, I'm going to plant you by the water, that your roots would go down through the waters by the stream. Kahit you are not going to fear even during times of trial or tribulation or just being worried, but your leaves are always green and you are not going to worry in a year of drought, tagtuyo, but never fails to bear fruit because I am faithful. Alam ni Benny, the Lord is faithful, the Lord is trustworthy. That's why Benny, the preacher, the evangelist, surrendered his life to the Lord Jesus Christ. Thank you, Benny, for your time. Thank you for your testimony. Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes with Benny Cheng at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.